ang banal na enerhiya mula sa Chaitanya Charitamrita 21:21 hanggang 1:24 salin. Ang aking banal na lakas na binubuo ng tatlong katangiang makamundo ay mahirap mapagtagumpayan. Ngunit yaong mga lubos na nagpapasakop sa akin ay madaling makakatawid lampas dito. Ang kaluluwang nasa ilalim ng pagkaalipin ay hindi niya kayang gisinging muli ang kanyang kamalayan kay Krishna sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Ngunit dahil sa walang kapalit na awa, isinulat ni Panginoong Krishna ang panitikang Vedic at mga kalakip nito, ang mga Puranya. Dahil sa panlabas na enerhiyang ito, ang nabubuhay na nilalang, bagaman siya ay transcendental sa tatlong katangiang makamundo, ay iniisip na siya ay isang produktong material, at sa gayon ay dumaranas ng mga bunga ng makamundong pagdurusa. Ito ang paglalarawan ng kilos ng Maya o ilusyon sa kaluluwang nasa ilalim ng pagkaalipin. Sa pag-aakalang siya ay produkto ng material na enerhiya, ang alipin ng materya ay nalulubog sa paglilingkod sa makamundong enerhiya sa iba't ibang paraan. Siya ay nagiging alipin ng pagnanasa, galit, kasakiman, at pagkainggit. Sa ganitong paraan, lubusan siyang nagiging alipin ng ilusyon o panlilinlang na material na enerhiya. Kalaunan, ang nalilitong kaluluwa ay nagiging alipin naman ng mapag-imbot na pag-iisip. Ngunit sa anumang kalagayan, siya ay nababalot pa rin ng ilusyon dahil sa kanyang walang kapalit na awa at habag. Isinulat ni Krishna ang iba't ibang panitikang Vedic sa kanyang anyong si Vyasadeva. Si Vyasadeva ay isang Sakya Vaisa avatar ni Panginoong Krishna. Sa kanyang kabutihan, inihandog niya ang mga panitikang ito upang gisingin ang kamalayan ng alipin ng materya. Sa kasamaang palad sa kasalukuyang panahon, ang mga kaluluwang naliligaw ay ginagabayan ng mga walang malasakit sa pagbasa ng panitikang Vedic. Bagaman may napakalaking kayamanang pangkaalaman, ang mga tao ay abala sa pagbasa ng mga walang kabuluhang babasahin na walang taglay na kaalaman kung paano makakalaya mula sa hawak ni Maya o ilusyon. Bilang Sakya Vaisa avatar na si Vyasadeva, tinuruan ni Krishna ang kaluluwang naliligaw sa pamamagitan ng mga panitikang Vedic. Sa panlabas na anyo, si Krishna ay lumilitaw bilang isang gurong espiritual at sinasanay ang alipin ng materya upang mapaabot ang kamalayang Krishna. Kapag ang orihinal na kamalayang Krishna ng isang kaluluwa ay muling nabuhay, siya ay naliligtas mula sa hawak ng material na mundo. Kaya naman, ang kaluluwang naliligaw ay laging tinutulungan ng kataas-taasang persona ng Diyos sa tatlong paraan: sa pamamagitan ng kasulatan o sastra, gurong espiritual, guru, at ang Paramatma o Super Soul na naninirahan sa loob ng puso. Ang Panginoon ang tagapagligtas ng kaluluwang naliligaw at siya ay tinatanggap bilang kataas-taasang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita 18:66, "Iwanan mo na ang lahat ng uri ng relihiyon at sumuko ka lamang sa akin. Ililigtas kita mula sa lahat ng kasalanan
huwag kang mangamba. Ang parehong tagubilin ay matatagpuan sa lahat ng panitikang Vedic. Ang sadhu o ang banal na tao, ang sastra, ang banal na kasulatan at ang guru. Ang espiritual na guro ay kumikilos bilang mga kinatawan ni Krishna. Ang Krishna Consciousness Movement ay nagaganap din sa buong sansinukob. Sino mang sasamantalahin ang pagkakataong ito ay makakamit ang kalayaan o moksha. Haribol.